mga kapanalig, nagsimula ang doktrina ng INC na si Kristo ay hindi Diyos sa taon ng 1930. 1930, mga INC, makinig. Tinanggap nyo si Kristo ay hindi Diyos sa taon ng 1930. Doon pa lang kayo nangaral na si Kristo ay hindi Diyos. Bakit? Dahil nung panahon na si Felix Manalo ang naupo sa inyong sekta na iglesia, Diyos nyo si Kristo. Diyos nyo si Kristo. Kairos Humilya, lakas ng loob mo, Sanrio, mangalkal ng history. Yes! Hindi lang malakas ang loob ko, Kairos Humilya, matapang ako. Confident ako. Kaya matakot ka. Manginig ka. Pag si Sanrio ang naglatag ng kasaysayan, ultimo yang tumbong mo uusok. Yes! Lakas talaga ng loob ko magkalkal ng history ng iba. Dahil ang lalakas din naman ng mga apog nyo na siraan ang Iglesia Katolika. Yung paninira ninyo sa Roman Catholic Church ay walang batayan. Pero ako, yung sinasabi ko ay may batayan. Sino ngayon ang malakas ang apog sa atin dalawa, Kairos Humilya? Ikaw na naglalatag ng laway lang o ako na naglalatag na gumagamit ng standard references? Ang lakas ng putok mo, Kairos Humilya. Now, 1930, nang magsimula ang INC na pamalian ang Divinity of Christ ng Roman Catholic Church. Sana alam nyo yan. Bakit hindi nyo yan sinimula ng 1914? Sapagkat si Felix Manalo ay naniniwalang Diyos si Kristo. Nagpapasko kayo. May exchange gift kayo. Kaya nga kayo tumatanggap ng Christmas bonus. Nabago lang ang inyong doktrina nung si Eranio Manalo o yung KRD na tinatawag, nung siya na ang naupo bilang executive minister. Siya ang nagpasimula na si Kristo ay hindi Diyos. Hindi nyo alam yan? My God! Kaya nga yan ang dahilan kung bakit ang INC 1914 ay hindi masyadong kinikilala. Bakit hindi kayo masyadong kinikilala o hindi kayo masyadong kilala? No, kahit anong pagmamalaki ninyo na meron kaming 100 congregations, kami ay 3 million na, nakaanib, bakit hindi kayo kinikilala? Dahil ang kumikilala lang naman sa INC na sekta, mga Pilipino. Konti lang ang mga nabihag ninyong dayuhan para umanib sa inyo. Konti lang naman eh. Hindi naman naniniwala sa inyo ang mga banyaga, ang mga foreigner. Puro Pilipino lang ang nauto nyo. Kaya nga kahit anong pagsusumikap ninyo na magtayo ng mga kapilya sa iba't ibang bansa, Pilipino pa rin yung nandoon. Kaya hindi kayo ganon kadami ang bilang. Naging nakakatakot lang kayo, mga INC, kasi malakas ang impluwensya nyo sa gobyerno dito sa Pilipinas. Yun ang nakakatakot sa INC. Malakas ang kapit ninyo sa gobyerno. Dahil hawak nyo ang mga butante. Yun lang ang meron sa inyo. Kayo, ang mga nakuha ninyong kaanib na mga Pilipino, mga sundalo, marines, no, yung mga humahawak ng, yung mga nasa posisyon, mga general, hawak ninyo ang militar. No, hawak nyo ang mga militar. Kaya nakakatakot kayo. Yun ang nakakatakot sa inyo. Kaya meron kayong iskan. Kasi hawak nyo sa leeg ang gobyerno. Bakit? Hawak nyo ang mga botante. Dahil isa sa plataforma ng INC sa Pilipinas, kung sino ang kandidato ng INC, yun ang dapat nyong iboto. Dahil pag hindi kayo sumunod, hindi kayo sumusunod sa Diyos. Malaking bagay ang nagagawa ng INC pagdating sa eleksyon. Kaya ang gobyerno nakadikit sa inyo.
Isama mo pa yung mga sundalo, dahil malakas ang connection nyo sa gobyerno eh. Yun ang nakakatakot sa inyo, pero hindi kayo nakakatakot sa aral. Hindi kayo nakakatakot ka debate, uy. Hindi nakakatakot ang aral nyo. At hindi kayo mananalo sa aral ng Katoliko kahit magtatatumbling kayo. Ang nakakatakot sa inyo, yung impluwensya nyo sa gobyerno, yung connection nyo. Yun ang nakakatakot. Hindi naman talaga kayo sa Diyos eh. Sa totoo lang mga INC, hindi yan sa Diyos. Bakit? Hindi naman kasi dapat nire-rehistro ang pananampalataya mo sa gobyerno. Ang pananampalataya mo sa Diyos mo dapat nire-rehistro. Hindi yan dapat nire-rehistro sa gobyerno. Bakit mo nire-rehistro sa gobyerno ang pananampalataya mo? Yan ang nakakatakot sa inyo. Yung impluwensya nyo. Pero kung lalaban lang ng patas sa patas, aral sa aral, walang violence, matagal na kayong naubos. Hindi lang makakilos ng komportable ang ibang debatista sa takot sa inyo. Yan ang nakakatakot sa INC. Maraming magagaling na debatista, natatakot silang lumaban sa inyo dahil sa connection nyo, sa impluwensya nyo. Kay Father Nilo na lang. Dapat alam mo yan. Alam nyo yan. Hindi natatakot ang mga CFD na labanan ng INC. Natatakot sila baka kung anong mangyari sa kanila. Bilang isang tao, natatakot sila sa seguridad, sa security nila. Dahil may impluwensya pa din kayo sa lipunan. Nakakatakot lumaban sa INC. Kaya yung ibang mga Katoliko, hindi makakilos. Hindi makaporma. Kahit na alam nila kung paano nila sasabihin, ang depensa nila bilang isang Katoliko, hindi nila magawa. Dahil nakakatakot. Hindi nakakatakot dahil magaling kayo. Nakakatakot baka bukas hindi na sila huminga. Yun ang totoo. Itong ginagawa ko, nakakatakot to. Walang ganitong debatista. Ako lang. Actually, yung mga Katoliko, kapwa ko Katoliko na nag-PPM sa akin, sila na natatakot sa ginagawa ko. Sila na. Biruin nyo ibang katawan, natatakot, Sanrio, mag-ingat ka. Imagine, alam nila yung kakayahan nyo dahil ma-impluwensya kayo. Pero sad to say, hindi ako natatakot mamatay. Pero wag naman sana ngayon, kailangan pa ako ng magulang ko. Pag wala na akong magulang, tsaka nyo ko patayin. If ever. Marami pang umaasa sa akin sa ngayon. Kailangan ako ng pamilya ko. Pero hindi ibig sabihin na dahil natatakot sila sa mga buhay nila, kaya hindi sila makalaban ng maayos, gagayahin ko na yon. No. No. Kahit na bilang isang tao, normal na magkaroon ka ng takot, hindi yan dahilan para itigil ko yung ginagawa ko. Kung maraming Katoliko ang nakikinig at namumulat sa katotohanan, kung ang kapalit niyan ay sariling buhay ko, bakit hindi? Kung daan-daan at libo-libong Katoliko ang magiging matibay at magaling na depensor, kapalit ng buhay ko, go ahead, kill me now. Kung ang buhay ko ay sisimbolo sa libo-libong Pilipinong Katoliko na magkakaroon ng interes na aralin
ang doktrina ng simbahang Katoliko, gawin nyo na. Thy will be done.